What is up guys, and this is Ed, right? So, pasensya na kayo ngayon kung medyo yung boses ko kakaiba kasi mayroon talaga akong ubot sipon ngayon. Meron lang naman akong iba-vlog lang natin to for awareness. So actually, napagastos rin naman ako dito and hindi naman ako aware dito before. So ito nga ang content natin. Yung cellphone holder pala, pwede palang makasira ng cellphone's camera natin. Hindi ko nga alam before, so lalo na sa may mga dyan, medyo expensive yung cellphone. So, ito na yung time para magpalit kayo ng cellphone holder. Ang nakita ko lang naman, wala naman talagang totally nagsasabi na nakakasira ng cellphone ng ang cellphone holder. Pero yung vibration pala mga ka-throttle, especially sa mga iPhone, not sure lang sa mga Android before kasi may Android ako, ginagamit ko rin naman sa NMAX ko, cellphone holder, pero hindi naman nasira. Yung NMAX nga medyo smooth naman kasi yung takbo nun, hindi naman siya ma-vibrate. And besides nga, kung may mga dinadaanan kang mga lubak-lubak talaga, and para sa akin, para sa protection na rin ng cellphone mo, bumili ka na rin ng cellphone holder na akma talaga sa cellphone mo. So yun, kung mapapansin nyo sa harap ko, meron akong Motowolf na cellphone holder. So nagamit ko rin naman siya ilang beses. Yun nga, fortunately hindi naman nasira yung camera ng cellphone natin. Pero ang dami kasing testimony na lalo sa mga big bikes, no, or sa mga, basta hindi lang naman siya big bikes basta alam natin na ma-vibrate, malubak lagi yung daan, so nakaka-apekto pala siya sa camera. So ang dami ko kasing nabasang comment na yun nga, naapektuhan yung autofocus ng camera ng cellphone nila, lalo na yung mga araw-araw naglalagay ng talaga ng cellphone holder. So not sure lang sa mga food panda rider or grab rider natin kung na-experience nyo to. And karamihan naman nakikita ko naka-scooter naman, no? Pag mga smooth naman yung daanan, siguro hindi naman na-required. Pero yun nga lang sinasabi ko, basta ma-vibrate talaga, delikado nga yung camera ng cellphone nyo. Sa panahon kasi natin ngayon, di ba, parang isa sa pinaka talaga natin, prefer natin kapag bumibili ng cellphone, dapat maganda camera. So for sure, isa sa nagpapamahal ng cellphone mo yung camera. Sa akin kasi mga ka-throttle, hindi naman sa yung cellphone ko kasi iPhone 14 Pro Max. So karamihan kasi nung nag-comment, na nabasa ko sa comment, karamihan naka-iPhone sila, especially mga taga-US, no? Pero iba't ibang bansa kasi ang karamihan na nakita ko talaga mga naka-iPhone. So far wala naman ako na Android. So siguro dahil active pa rin yung camera ng iPhone kahit hindi siya talaga nakabukas yung camera. So hindi ko alam kung gano'n yung explanation nun. Pero para sa akin kasi, since yun nga, medyo may kamahalan yung cellphone ko, parang nasa around 70 to 80,000 kasi yung iPhone Pro Max Not sure lang ngayon. So nakikita nyo naman, may cellphone holder ako dito. So mamaya kukumpara natin yung vibrate ng binili kong bagong cellphone holder versus nga dito sa Motowolf. Original Motowolf to mga ka-throttle, kasi nga syempre big bike, di ba? Hindi naman talaga hindi naman siya talagang ma-vibrate yung big bike, pero naranasan ko kasi nung nagmarilaki ako, nung medyo nagmabilis ako, dun talaga medyo, lalo pag sinasagad ko yung gear, kunyari third gear umabot ng 100 plus. So dun talaga kitang-kita ko talaga yung cellphone, parang gusto ko mawala. In fairness naman sa Motowolf na to, matibay naman talaga siya. Ang problema lang talaga, yun nga yung camera pala, masisira pala yung autofocus. So sa mga nandito, mga nagtatanong, tuturo ko na rin sa inyo kung paano magkabit, or bibigyan ko kayo ng overview kung paano ikabit yung camera na gano'n, no? So ayan, dito tayo sa open area. So dito tayo magkakabit ng cellphone holder. Sarado kasi yata doon, nakita ko nakaraan may harang So hanap lang tayo ng medyo flat surface. Ayan, pwede na siguro dito. So ito mga ka-throttle, ito yung ating magiging cellphone holder, original quad lock. So meron mga nabibili na EOM or yung mga class A sa Shopee, Lazada na ito. Pero sa akin kasi gusto ko original talaga siya. So ang bili ko nga pala dito, medyo pricey talaga yung original. So marami kang makikita na ito sa Shopee, Lazada, pero wala pang
vibration dampener. Pero meron namang nabibili na separate. Pwede naman siya. So meron talagang cellphone kumbaga cellphone cover talaga para ano. Pero ako bumili ako ng universal adapter kasi bukod sa mas mura siya, feeling ko mas okay naman na to. So sobrang gastos na kasi kung ano, kasi itong binili ko fork stem mount pro, ang nagkakahalaga to ng nasa 4,600 so kahit sa official website nila. And then itong dampener 1,100. So ito 800, almost 900 to 890 yata. So parang nasa 6,600 na kung di ako nagkakamali. So ang gagawin lang natin, syempre tatanggalin muna natin to. Ayan. So madali lang tanggalin yan, hindi na kailangan ng so sa akin kuko lang, no, hindi naman nasira yung kuko ko. So ayan, pwede ring flat screw. So una muna natin tong i-unbox. Actually nabuksan ko na to, pero kung ano yung nasa loob, yung pa rin naman, wala akong nabawa. So ito yung laman niya. Meron siya mga papers dito, manual. And then yung laman niya, ito ang pinaka holder, Allen. And then itong mismong pinaka isasaksak natin dito. So dalawa pala to, big and small. So based sa nakita ko sa Ninja daw, parang small lang yata yung kailangan. So hindi natin kailangan to totally. So ito aangat lang natin. Ayan, meron siya dito meron higpitan dito ng Allen. So titignan lang natin kung paano siya pupwesto, no. So dapat kasi ganito mas maganda siya pag ganyan. So ayan, higpitan ko lang muna to. Syempre general rule talaga sa mga screw, kapag pahigpit clockwise. And medyo humigpit na siya, no. Pero hindi pa siya totally mahigpit talaga. So depende kasi sa motor niya yan, sa mga big bike, kung ano yung kailangan, kung yung malaki ba or etong maliit. So for me, eto sakto naman to. So straight lang natin. Ayan, make sure lang na naka straight. Actually ito yung straight so tutok lang natin dito. Ayan, make sure lang na mahigpit, no, kasi nga syempre big bike siya, iba yung vibration niya compared sa mga scooters. And then itong dampener NX natin, so medyo may kamahalan din to, no. So papers, ayan yung mga manual niya. So may kasama rin siyang Allen, kasi iba yata yung size niya, parang medyo mas maliit siya, or parang same lang ba sila, not sure. Pero ito yung next yung ilalagay. Ayan, make sure na higpitan nyo rin. So tabi muna natin to para mas lalo nakita. So ayan, kung mapapansin nyo, ito na yun, yung parang shock absorber nya. Ayan, napapansin nyo gumagalaw. So yan yung magiging shock absorber ng natin. So next na etong pinaka pinaka holder na mismo, or yung pinaka push lock. So ayan, mukhang okay na siya, firm na, hindi na siya umiikot. So mahigpit na talaga siya, pero for extra lang, higpitan pa natin. Ayan, pahigpit na niya, no. So sabi ko nga sa inyo, merong mga nabibili na ito sa Shopee, Lazada na mas mura pa. So maghanap na lang kayo ng dampener. So kagaya nga nito, no, yung dati kong cellphone, so meron na siya. Ayan, tatry natin kung pwede, no. So hindi ko lang totally sure kung kasya, pero itatry natin yung isa. Itatry natin yung original na ito, universal adapter. So lahat nga pala to binili ko sa Lazada, pero sa last mall. So ito yung cellphone natin. Sa akin naman, okay lang nalagyan ko siya dito, kasi pwede naman ako bumili ng case. Kunyari ayoko na may ganito extra case, mumurahin lang naman yung case ko. So meron siyang dito, adhesive. So mukha namang makapit tong adhesive niya, kasi original naman siya, no. So yung sa fake nga sobrang kapit. Yung sa Android ko, ito pa kayang original. So kailangan lang straight. Siguro banda, no. Ayan, mukhang straight naman na. Sana matibay siya. So ayan, mukhang all good. So try natin. Ayun, saglit lang. So ayos, no. So medyo magalaw dito. I think kailangan natin higpitin to, kasi parang medyo maluwag yung sa sa part na to. Nung nagkaroon na ng phone, medyo nabigatan siya, lumuwag na. Ayun, so stable na. So medyo mauga siya kasi dahil sa shock absorber, pero pag tumatakbo na, I believe hindi na siya no. So etong isang phone, lalagay ko dito para makita nyo rin yung vibration.
So hindi ko lang alam kung makikita nyo. And hindi ko alam kung malalagay ko pala to kasi may ano siya. So tanggalin ko na lang siguro to, no. Hindi ko na kasi ginagamit to kaya hindi ko siya china-charge. So ayan, tatry natin dito. Kailangan kasi natin to for navigation. Ako kasi napakahina ako talaga sa location, kaya I always need map talaga. And so ito na mga ka-throttle, no. Ito na yung finished product. So kung mapapansin nyo, medyo magalaw tong ano, yung iPhone, yung merong cellphone holder, yung quad lock. Medyo magalaw siya, pero parang ano, parang nakasync yung galaw niya. Kumbaga parang nagbabounce lang siya, hindi siya yung totally na talagang, hindi kagaya na itong isa. Ayun, kung hahawakan mo, grabe talaga yung ano, grabe yung vibration niya. Hindi lang kasi nakabukas kasi walang charge. Ayun, kung hahawakan mo, hindi talaga vibration na ito. So feeling ko dahil dito kaya masisira yung camera ng cellphone nyo. So etong isa, pag ginawaan ko siya, napakalambot niya, hindi siya yung totally bounce ng bounce talaga ng sobra, yung sobrang vibrate na, di ba? Ayun, grabe yung vibrate to. Kala mo mababasag. Hindi ko alam kung makikita nyo kasi ano, no, may smooth yung ano, may pang smooth kasi tong GoPro, pero based sa napapansin ko, magalaw man tong quad lock pero hindi siya yung totally vibrate. No? Parang nasasalo nung shocks. Parang simpleng ganun lang. Unlike talaga dito, no? Kala mo babasag talaga. So kung kasi nyo, mag-invest na kayo dito sa quad lock na to para hindi masira yung ano nyo, yung camera ng cellphone nyo or mamahalin, diba? Sayang pa naman. Depende naman kasi sa inyo yan. 100 kph, grabe, oh, parang mababasag, oh. Pero ito pag ginawakan mo, walang vibration. So yung pala yung pinagkaiba nila, may ano siya, vibration dampener siya. So yung nabibili sa Shopee or Lazada, na-try ko na yung ano, yung walang vibration dampener. So far okay naman yun. Baga pag mga scooter okay naman. Pero pag yun nga, pag sabihin natin mga manual or magta-top speed kayo or bibilisan nyo, diba, isasagad nyo yung gear nyo. Kasi matik kunyari yung second gear, sinagad mo yung top speed nya, yung third gear, sinagad mo yung top speed, automatic mabibrate talaga yan. Pero yun nga, dito sa ano, ang laki ng pinagkaiba, pag ginawakan mo to, wala kang mararamdamang vibrate, oh. Unlike dito, ramdam na ramdam mo talaga yung vibrate. So yun lang mga ka-throttle, for awareness lang, share nyo na rin sa iba. Disclaimer lang, hindi tayo sponsored ni Quadlock. So parang napakalaking brand kasi na itong Quadlock na to, sa totoo lang. Subukan nyo mag-search sa Facebook, lagi na isasuggest sa inyo. So may official website sila, pwede kayo bumili doon. Kaso nagkakaroon lang ng conflict sa pagbayad kasi nagpa-fail yung card. So hindi tayo sponsored ni Quadlock, no? Sana all lang sponsored, di ba? Grabe talaga yung galaw niya. Sobrang vibrate. Makukumpara nyo naman, eh. Unlike dito talaga, wala kang mararamdamang vibration, no? Though gumagalaw-galaw siya, siguro dahil sa pag-uga ng ano, pag-uga ng shocks. Pero kung sabihin mo talagang ano, yung vibrate na ganito, ay nakakatakot nga, oh. Parang ano, hindi ko alam, parang mababasag ba siya. Grabe yung ramdam na ramdam ko kasi sa kamay ko. So ayan, tatanggalin ko rin ito cellphone natin kasi para tayong taka, no? Dala-dalawa cellphone natin dito. Baka sabihin ng mga kasabayan natin, napakayabang natin. So baba natin ng konti. Ayan, no, tignan nyo. Actually yun lang naman talaga yung gusto ko iparating. So tatabi na lang ako. So ayan, no, kahit yung neutral lock, umuuga to dahil lang sa shock. So feeling ko hindi yun yung nakakasira ng camera. Yung nakakasira yung massive vibration talaga galing sa motor. Kumbaga yung kapag ganun kasi yung phone holder natin, parang parang nakakonect kasi siya sa body ng motor, eh. Kagaya na ito, nakakonect siya sa manibela natin. So parang na-absorb niya yung lahat ng shocks. Unlike na ito na
para siyang may shock absorber. So gets naman siguro natin yan, di ba? Kasi may mga shock absorber naman tayo. So ayan mga ka-throttle, lang ganito na lang din yung vlog ko. Papakita ko na lang din sa inyo ng konti. In-open ko yung camera. Ayan, naka-open yung camera para makita nyo yun yung vibration nya. Hindi ganun ka ano, hindi ganun sobra ka-vibrate kahit tumatakbo siya. Ayun no, hindi siya sobrang ma-vibrate. So ayun, hanggang dito na lang mga ka-throttle.